muli, Panginoon, sa namin. O Panginoon, sa muna sa aming pagkakaroon ng balita. Sa namin din pangalan, salamat sa mga naging mga pagkuko, Panginoon. May patuloy po kami panakasin, ritual. At Panginoon, salamat din sa bawat pagpapala. Patuloy po nagtatanong. O Panginoon, lahat ng aming hiniling, Alam ng Jesus. Amen. Huwag po kayo. Ilang araw na lamang ay Holy Week na po. Kaya ngayon, tayo po ay magpaplat natin mga Bible dito po sa John chapter 18. John chapter 18. Meron po 5 na tayo po ay gustong talakayin dito po sa talatang ito o sa passage sa scripture na ito. Natitignan po natin ang mga pakahulugan ng mga symbols po na ito. Una, nakita po natin sa verse number 1. Sabi niya, when Jesus had spoken these words, he went forth with his disciple over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered and his disciple. Una po, unahin niyo po yung lugar na pinuntahan nila sa Cedron, at sila po ay napunta sa isang garden. At yan, nakita po natin, mga kapatid, yung garden na yan, alam niyo po, ang history ng tao, nag-start yan sa garden. Right, man? Sa Garden of Eden. At kung titignan po natin, ang garden, mga kapatid, symbolizes obedience. Dahil doon po sinubok ng Panginoon, ang kauna-unahang tao, si Eva at Adan, kung paano sila susunod sa mga pinag-utos ng ating Panginoon. Ang malungkot man, sabagkat sila po ay hindi nakapasa sa pagsubok. Sinuway, ito pong si Eva at ni Adan, ang utos ng Panginoon. Ano po? Kaya dyan natin makita ang human history. Na itong si Adan, ang tawag po sa kanya, no? The first Adam. No? Siya po ang kauna-unahang Adan na atin po binigyan ng buhay, pero dahil sa kasalanan, siya po ay physically patay. Yan yung po ang nangyari. Ano po? At si Kristo naman, tinawag naman siyang the last Adam. Na yan po'y makikita po natin dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 45. 1 Corinthians 15, 45. Okay. Sabi po dito, sa 1545, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. Hindi pa tinutukoy doon, di ba? Sabi ng Bible, and God breathed unto his nostril, and he became a living soul. So si Adan ang tinutukoy po doon. The last Adam was made a quickening spirit. Ano po? Sabi sabihin, dito po, pinapakita sa atin na doon sa garden, na siya'y naglalarawan ng obedience, meron pong isa doon na sinubok sa kanyang pagsunod sa Diyos na siya ay nag-fail.
At ang ating Panginoon, mga kapatid, sa isang garden din, the Garden of Gethsemane, na naroon na parang upang sabi niya, Lord, na take this cup away from me. Nag-i-struggle po si Jesus Christ eh. Pero later on, sinabi ng ating Panginoon na thine will be done. Amen? Kasabalan sabi dito, makikita natin na ang ating Panginoon ay nagpakita dito po ng pagsunod sa Ama. Siya po ay naging isang magandang halimbawa natin na maging siya'y anak ng Diyos, siya pa rin ay sumusunod sa utos ng Ama. Na dapat makita sa bawat mga mananampalataya na tayo po ay sumunod sa Kanya na kahit ang gusto ng Panginoon Diyos natin na maranasan natin ay isang suffering. Alam niyo po ba yung salitang Gethsemane? Ang ibig po sabihin niyan ay oil press. Na parang ito ay malaking parang pang-press po ba na yung mga olive roots po na yan na yung magaling sa olive tree, ilalagay po dyan sa kapuyaan ay pipigain hanggang lumabas yung katas po niyan. Na kaya yung Gethsemane, ibig po sabihin yan, yan po ay nagpapakita ng paghihirap na mararanasan ng ating Panginoon. Na nasubok nyo naman na ipit ang inyong kamay sa baway sa mga pintuan o bintana. Masakit, di ba ba? Oh. So, parang dito pinapakita sa atin na yung garden na yan ay garden po na naglalarawan na dapat tayo po isusunod sa gusto ng Panginoon kahit meron siyang mga gusto na pinapayagan ng Panginoon na maranasan natin na tayo po ay makakaranas ng hirap. Amen? Alala ko po si Job. Si Job ay naging masunurin sa ating Panginoon, pero sa kabila ng kanyang pagiging masunurin, naranasan niya pa rin ang iba't ibang klaseng pagsubok sa kanyang buhay. Pero sabi nga ng Bible mga kapatid, si Job ay patuloy pa rin na naglingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya ganyan ang pagsubok. Ganyan po mga kapatid ang pagsunod natin sa Panginoon. Ibig sabihin, ang pagsunod natin ay hindi po lamang sa mga oras na napakaganda ng mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. Ito kasi napakadaling sumunod sa Panginoon kung lahat ng gusto mo binigay na ng Panginoon. Paano mo yung mga gusto mo pa hindi niya mabinibigay at sa kabila, iba ang ibinigay niya. Diba? Oh. Pero ganun naman, dito nakikita natin na meron po dapat tayong pagsunod na gagawin sa Kanya kahit ano bang sitwasyon ang ating po maaaring maranasan. Amen? No, kaya, pag sinabi natin ay gusto ko maging Kristiyano para lahat ng bagay ay maging maayos na nagkakamali po tayo. May aayos ang buhay natin, pero mga kapatid, mayroong mga pagkakataon na tayo ay dadaan pa rin sa mga malubak na daanan, maaalon na karagatan, mga kapatid, pero sa kabila po niyan, meron po mga magpapalang laging naghihintay sa mga anak ng Panginoon. At tingnan po sa Revelation chapter 2:10 na natin, tama yung aking verse. Revelation. Okay, sabi niya sa Revelation chapter 2 verse number 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Sabi, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Sabi, and I will give thee a crown of life. Amen? Kaya yung ating po pagiging obedience at faithful po, dapat yan hanggang kamatayan. Hindi po hanggang tayo po ay maayos ang buhay. Hindi po ganun lang. Dapat po yan, mga kapatid, hanggang tayo na magpakahirap sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Bible yung fellowship of His suffering. Sabihin, mga kapatid, na dapat tayo ay
magkaroon din ng bahagi ng suffering ng ating Panginoon. At yan po ay mararanasan mo lamang kung ikaw ay magiging masunurin sa Panginoon. Kaya yung unang symbol po na makikita natin dito ay yung pong garden. Now, tuloy natin. Balikan po natin ang ating text. Verse number 2. Sabi niya, and Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted there with his disciples. Okay, verse 4. Verse 3. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, coming thither with lantern and torches and weapons. Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye? Okay. Now, so the rest of yung po neto, istorya, nilapitan ni Judas ang ating Panginoon at ang ginawa ni Judas, hinalikan niya ang ating Panginoon. So meron pong halik na nangyari po dito mga kapatid. Alam niyo po sa atin, hindi ba ang halik na yan po ay larawan ng isang fellowship po o samahan ng isang pamilya? Kaya di ba yung mga nanay, kita ko kanina, nung dumating si Elaine, kiss agad. No, sa nanay, apo, ganun din. Dati po, pamilya po yan eh. Si Judas po, humalik kay Kristo, pero hindi po siya pamilya ni Kristo. Kaya nga, nakilala mga kapatid, yung hindi totoong halik, ano ang tawag natin yan? Halik ni Judas. Amen? Amen? Sabi sabihin, ito pong halik na ito ay isang klaseng halik na the kiss of betrayal. The kiss that gave sign doon po sa mga kawal kung sino talaga si Kristo na kailangan nilang dakipin. Kaya ito pong kiss na ito, tawagin po natin treachery. Ito po ay against sa ating faith, mga kapatid. Against sa ating pong maniniwala. Ito po yung kiss na magkakanulo sa iyo, mga kapatid, na kapwa-tao. Sa napakahirap. Dapat po, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tuwing haharap tayo sa ating kapwa, kailangan totoo tayo. Hindi po yung di ba? Kaya nga lagi din sabi ng Panginoon, ye Pharisees and Sadducees, ye hypocrites. Hypocrite ang tawag ng ating Panginoon eh. Bagamat masakit, mga kapatid, at medyo matalim na salita, pero yun ang totoo. Diba? Sa ibig sabihin, pag ikaw ay hindi totoong tao, ikaw ay parang si Judas na humahalik kay Kristo. Pakalungkot naman yan, di ba? Yung halik mo, mga kapatid, halik ni Judas. Kaya, nung hinahanap po ng mga taong ito, itong mga kawal na ito, alam na, sabi dito sa verse number 4, ito po ang hindi po bigyan pansin. Jesus therefore, tingnan niyo po, knowing all things. Amen? Ano po ang makita natin dyan? Mga kapatid, wala tayong pwedeng itago. Wala tayong pwedeng gawin na secret. Isang kasama namin doon sa rain, nag-text sa akin, Pastor, sabi niya, okay naman yung mga honesto guys. Honesto guys. Pinex ko yan, hindi mo sabihin yung honesto guys. Sabi niya yung mga taong honest, umaamin, lagi, maliban na sa asawa. Meron ba namang honest? Aamin na, maliban sa asawa. Sa teachings ko ulit siya, sabi ko, nakakatawa naman yung definition mo noon. Pero alam mo ba, ang sabi ng Bible, nilagay po siya ng verse, wala tayong pwedeng gawin sikreto sa Panginoon. Everything will be judged by the Lord. Pero mahirap po talagang umamin. Diba?
Eh dito pa maliwanag, sinabi na ng Panginoon, sinabi po dito, no? Nasabi dito, Jesus therefore knowing all things, yan sabi, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye? Sino man hinahanap nyo? Para ba ito ang Panginoon? Ayaw nilang pahirapan pa itong mga kawal nito kung sino yung kanila kakarestuhin. Eh wala pa naman siguro mga kapatid ng mga litrato ng araw na pag meron kang bitbit na walang tumalir, kasama litrato. Di ba? Amen? Nag-iingat kayo, post kayo ng post sa FB, mapapadali hindi sa inyo. Amen? Ano po? Sabi niya, answered him, Jesus of Nazareth. Sabi ng Panginoon, Jesus said unto them, I am He. And Judas also, which betrayed him, stood with them, and as soon, then as he had said unto them, I am He, they went backward and fell to the ground. Sinabi ako yung alis ninyo, may nakatras pa. And they fell to the ground. Na para hindi sila makamaniwala na yung kanilang aarestuhin ay yung kanilang kausap na. Siguro, nangyari itong mga kawal na ito, maraming narinig ng mga magagandang bagay tungkol sa Panginoon. Kaya nung sinabi na ako yung aarestuhin niya, napaka-atras, sabi ganun ba? Bakit ito aarestuhin natin? Ano bang magkakamali nito? Diba? Pero dahil sila yung umuuto, sumusunod sa utos sa matataas sa kanila, yun nga kanilang ginawa. Okay. Then asked he them again, whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth. And Jesus answered, I have told you that I am He. If therefore you seek me, let this go their way, that the saying might be fulfilled, which is spake of them, which thou gavest me, have I lost none. Kaya dito makita po natin, meron mga dahilan ang ating Panginoon, bakit sinabi niya ako yung hinahanap niya. Unang dahilan dyan, mga kapatid, na ayaw ng Panginoon yung kanyang mga disciples magsaktan pa dahil sa kanya. Ibig sabihin, physically. Diba? Siyempre po, ay baka ng struggle po yan, masaktan pa yung kanyang mga disciples. Kaya sinabi niya, ako na po yun. Ako na hinahanap yun. No? At sinabi niya nga dito, para magkaroon ng fulfillment na lahat ng binigay sa akin ng Ama, ni isa man sa kanila hindi mapapahamak. Maliban nga lang ni Judas. Amen? Sa ganyan po mga kapatid, tingnan niya na, sa panahon po nila, nakasama nila ang Panginoon, iningatan na ng Panginoon ang mga disciples. At ako naniniwala, kung paano iningatan ng Panginoon ang mga disciples, ganyan din ang pag-iingat ng Panginoon na ginagawa sa atin ngayon na mga mananampalataya. Amen? Ito ba, tama yung sinabi talaga, hindi lagi isa. At kailanman, mga kapatid, nung tayo po ay nagsuko ng buhay kay Kristo, kailanman hindi na po tayo nag-isa. Lagi na po tayo may kasama. Dapat may mga speaking case, may nakatatanungin, Pastor, ilan po ba kayo? 4 kami, 4. Pagdating, nasa po yung mga kasama nyo? Ba't nag-iisa lang kayo? Sabi nyo, 4 kayo. Sabi ko, oo, ako. No, Diyos Anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo. At yung kasama ko, di 4 kami. Amen? So yun po ang ating pong makikita dito. Kaya mga kapatid, pag sinabi po natin halik, sana po hindi yung halik na betrayal. Amen? Ibig sabihin, na pag ikaw ay nagbigay ng pabor sa ibang tao, dapat mga kapatid, hindi ka na naghihintay ng kapalit. Hindi yung tutulong ka, yung pala, meron kang interest na iba. Wala kang pinagkaiba sa mga sindikato. Katulad si Senator, si Dilwin Lee. Yung lumalabas na mga balita na nagbigay ng campaign fund kay Pinoy. Kaya daw malakas ang loob, hindi natin alam.
Di ba? Eh, ganun nga nangyayari. Nakakabutin ko yung likod mo, kabutin mo rin yung likod ko. Hindi po ganun eh. Kaya itong si Judas, kunyari nagpakita ng isang emosyon o affeksyon sa Panginoon, pero actually po, yun lamang ang palatandaan kung sino ang kanila talagang aarestuhin. Amen? So, ano po makita natin yan? Treachery. Okay. Now, kasunod. Verse 10. Then Simon Peter, having a sword, drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Then Jesus said unto Peter, Put up thy sword into the sheath. The cup which my Father had given me, shall I not drink it? Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him. Ano ba nangyari naman? Dito po kay Peter. Abay, bumunot ng espada, tinaga agad na yung tenga. Buti si Aris hindi nanaga ng tenga. Amen? Na ano po ang symbol po niya, mga kapatid? Na dito po, the sword symbolizes rebellion. Although there are mga ibang places sa Bible po na yung sword, nagpipicturize ito ng Word of God. Pero this time, ito po ay sa rebellion. Na bagamat na ang motibo nga nitong si Peter, ipagtanggol ang ating Panginoon. Kaya nanaga agad. Pero sabi ng Panginoon, na ilagay mo yan sa kalalagyan niya, ang sword na yan. Na kailangan mangyari ito dahil ito ang gusto ng Panginoon mangyari. Amen? Ano po ang makita natin dito lesson? Minsan po, alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos, pero kinokontra pa natin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po? Kaya pag ikaw ay kumontra sa will ng Panginoon, eh mapapansagan ka ng rebelde. You are rebelling against the will of God. Pag hindi mo sinundan o sinunod yung mga utos ng Panginoon, tawag sa iyo, disobedient Christian. Diba? O rebellious Christian. Or backslider. O karnal na tao. Ganyan ang mangyayari. Diba? Sabihin, mga kapatid, kung ano ang gusto ng Panginoon, yun dapat lang ang ating susundin. Amen? At yan ay alam naman natin dahil yan po lagi natin nababasa, lagi natin naririnig. Minsan ay dinadaan na po sa awit ang mensahe ng Panginoon, pero ito pa rin po tayo, mga kapatid, patuloy pa rin sa pagsalungat sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Alam niyo po, yung fighting, when you fight somebody, mga kapatid, dapat meron kang reason Di ba, amen? You can fight an opponent kasi gusto mong ipagtanggol yung mga mahal mo sa buhay. Pwede yan Meron kang right, mga kapatid, to defend your family. Pero ang problema, you are sometimes fighting the wrong enemies. Yun ang mahirap. Ang inaaway mo, yung hindi mo kaaway. Ang inaaway mo ay yung kakampi mo. Ganyan po Kaya tingnan niyo po mga kapatid, minsan, ito ang kakampi natin, yung gabay at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Minsan yun ang inaaway natin Ayaw natin sumunod na meron tayong sarili na gusto laban sa gusto ng Panginoon sa atin. Pag ganyan, mga kapatid, ipinilit natin yung ating gusto kaysa sa gusto ng Panginoon para sa ating buhay, ang nangyayari po, pumapasok lamang tayo sa isang napakalaking gulo. Kaya fighting the wrong enemy, using the wrong weapon. Ano pa?
Na, siyempre, pag mali yung inilabanan mong kalaban, mali yung gamit mo na sandata, makaka-accomplish ka nga ng mali, resulta. Lahat po. Inumpisahan mo ng mali, hindi mo itinawid, magtatapos ka ng mali. Pwede rin mag-umpisa ka ng tama, magtatapos ka rin ng mali. Pwede rin naman mag-umpisa ka ng mali, pwede ka naman magtapos ng tama. Amen? Oh. Pag sinabi ka, mula na ng Bible yan, malaking pagbabago ang nangyari sa buhay niya. Sabi ka ba, nag-umpisa niya mali, ngayon po, gumaganda at maaaring magtapos siya ng tama. So yun po, verse 11, yan natin. Na ito po yung nanagaya, sabi ka, balik mo, no? Kalalagyanan. At sinabi, the cup which my Father hath given me, shall I not drink? Sabi, pipigilan mo itong pangyayari na ito. Bakit? Hindi ba kailangan inumin ko yung sinasabi ng aking ama na cup na ito? Ano ba ang pinapakita ng ating Panginoon dito? Now, the cup here symbolizes submission. Submission to the will of God. Kaya pag ikay tinawag ng Panginoon maglingkod sa Kanya, maglingkod ka na lang. Huwag ka na mag-isip pa ng iba. Maglingkod ka sa Panginoon. Ganyan po. Kasi pag mag-iisip ka pa ng iba na gagawin, bukod doon sa gusto ng Panginoon pagawa sa iyo, gugulo lang ang isip mo eh. Amen? Kaya yan po pinakita ng ating Panginoon na kung siya mismo ay nagpapasakop, tayo pa kaya. Amen? At yung huli na makikita natin dito sa verse number 18. And the servants and the officers stood there, who had made a fire of coals, for it was cold, and they warmed themselves, and Peter stood with them and warmed himself. And the high priest then asked Jesus, and his disciples doctrine. Jesus answered him, I speak openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple, whether the Jews always resort, in secret have I said nothing. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Wala naman akong tinatago sa inyo. Publicly, naipangaral ko na yung gusto kong sabihin sa inyo. Wala akong mga hidden agenda. Kaya, para sinasabi ng Panginoon dito, yung tinatanong mo sa akin, alam mo na actually ang sagot niyan eh. Dahil narinig mo na ako eh. Amen? Sabi ka rin mga kapatid, ang turo ng Biblia, wala pong magic. Amen? Sabi, kung ano yung nababasa mo dito, yun na po yun eh. Nung sinabi ng Bible, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakakaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Yun na po yun. Di ba? Hindi na natin kailangan i-interpret ang Bible. Sapagkat ang Bible, ini-interpret niya na ang kanyang sarili. Kaya sabi nga, ang scripture po is without private interpretation. Kaya huwag kayo maniniwala daw sa nagpapaliwanag, kukuha ng isang talata, tapos papaliwanag sa iyo yung gusto niya mangyari, napaniwala mo. Mali po yun. Amen? Wala doon sabi ka ayan, hindi ba, sabi dito, sa kasalan sa Kana, pwede na uminom ng alak dahil si Kristo mismo gumawa ng alak. Yun lang ang kanyang pinuwi. Paano yung mga ibang salita na sinasabi dito? Na ang alak ay parang isa itong poison. Parang ito po ay isang serpent, mga kapatid. Sabi kapatid, mga kapatid, hindi mo na nabubuka ng isang bahagi, tapos ipapaliwanag mo yung gusto mong klaseng paliwanag. Hindi po. Kunin mo po
ang Biblia. Kunin mo po kung anong pinag-uusapan sa isang passage po na yan. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, alam niyo naman lahat. Amen? At dito makikita rin natin si Peter, mga kapatid. Nang siya sabi, kilala ka namin, nakasama mo yung tao na yan. Sabi niya, di ba, I know not the man. Kaya sa pagkong symbol ko dito, yung fire, na kung saan ito si Peter, nagpainit din dahil sa lamig ng panahon, doon din siya, mga kapatid, natukso na i-deny ang ating Panginoon. Amen? Alam niya, minsan kasi, mga kapatid, meron tayo mga pagkakataon sa ating buhay, tayo po'y mga nailangan. Noong panahon na yon, ang kailangan po ni Peter, init ng kanyang katawan na manggagaling doon sa apoy. At yung siya'y naroon, mga kapatid, para, di ba, may supply mga kailangan na init. Nung may nagtanong sa kanya, kasama ka na, tinuturo si Kristo, ano sinabi niya? I know not the man. Ano pong lesson makita natin ito? Sana, at sinasabi ng Panginoon, pag kayo mga ilangan ng mga material na bagay, sana huwag naman natin i-deny ang Panginoon. Amen? Baka naman yung sobrang supli lang ng jeep. Nung driver, sabi ko, babalik kasalanan niya yun. Hindi siya marunong magbilang eh. Di ba parang you're denying your Lord na maniliit. Amen? Amen? Paano po si Brother Ari sabi ka, ano gusto mo mangyari? Kukunin mo sa akin yung lisensya ko, sino ka ba? Diba? Hindi ko tatabi, hindi ano nangyari. Joke to yun. Ingat ka mag-drive, ha? Hindi ba mga kapatid? Minsan there are times we compromise. Andiyan yan yung offer, mga kapatid. Yung nalang nakasalalay na ikaw ba mag-compromise o ikaw maninindigan sa iyong conviction. Biblical conviction. Di ba? Ito si Peter, nakiinit lang eh. Doon sa siga, nung tinanong siya, kilala ka? Sabi, hindi ko siya kilala. Kaya tingnan niyo po, dito sa chapter 18 na ito, marami po tayong makikita. Pero you always remember, sabi po dyan, Jesus knowing all things. Sinabi rin ng Panginoon, wala akong inilihim o ginawang sikreto sa lahat ng tao. Open ang aking mensahe sa bawat tao. Meron po siyang mensahe na ikinukomfort niya po yung mga tao. Meron din siya, mga kapatid, na mga mensahe na talagang inaatake niya yung mga taong namumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, ano po ang lagi nasa puso po natin? Huwag na po tayo maglihim, alam rin ng Panginoon. Amen? Huwag na yung sikret-sikreto, alam ng Panginoon. Gusto natin alamin ang kalooban ng Panginoon, ito ang kanyang aklat. At pag nalaman natin ang kalooban ng Panginoon, sundin po natin. Huwag po tayo maging rebellious sa ating Panginoon. Amen? At lagi niyo po mga kapatid, alalahanin na kahit saan tayo naroon, ang Panginoon, bibigyan tayo natin ng protection. Ayaw natin. Ay, may manalangin mapagpala namin Diyos sa lahat ng muli. Araw na ito ang nagtatapos namin. Salamat na naman, Panginoon, ito po sa chapter 18 ng John. Nakita po namin, Panginoon, ang mga mensahe na nakapaloob po ito. Nakita namin ang ating Panginoon. Nakita namin ang pag-rebel ni Panginoon. O
pagkawalan ng kontrol ni Peter sa kanya pong sarili. Nakita rin po namin, Panginoon, kung paano po ininatan ang inyong pong mga disipulo at kung paano po laging nalalaman ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mundo nito, sa puso at isipan ng bawat isa. Kaya, Panginoon, kami po ay patuloy na malapit po sa inyo ngayon. Nagpapasalamat sapagkat kami ay meron pong isang Diyos na naglilingkuran na kaya po kami protektahan, kaya kami supplyan ang aming mga kailangan. Naway, Panginoon, ito naman po ay lagi namin palitan ng katapatan sa inyo. Pagsunod sa mga kautusan mo po, pagpapasakop sa inyo. Naway, Panginoon, ikaw po'y huwag mawaglit sa aming po mga isipan, na sa aming mga labi ay lagi pong tumatawag at nagpupuri sa inyo pong pangalan. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat ng mga pribileyo na yan na patuloy mo po'y pinagkakaloob. Kaya, Panginoon, sa hapon ito, kung ano man yung mga gusto pa po namin ilapit sa inyo dito po sa altar, ay amin po dadalhin sa manalangin. Maging ito po yung kahilingan man o pasasalamat man. Kaya Lord, yun na po ay aming nilin sa pangalan ni Jesus. Naman lahat na kayo nakapikit, meron pa po tayong lalapit sa Kanya, alin po tayo dito sa altar. Kahilingan o pasasalamat, dalhin natin sa altar. Pwede ba kumuha ka ng partner ngayon pag-pray mo yung partner? Look mo ng partner. Hindi po lalaki sa lalaki, babae sa babae, maliban lang po sa mag-asawa. Sige po, yung pinakamalapit na sa inyo, yan ang kunin yung kapartner. Sige, huwag na kayong lalayo. Kahit po ito yung mga yung mapapala namin Diyos, salamat po sa mga namin po, na nagpanalangin sa amin, na may Panginoon yung patuloy mong pagbilan ng sibunan. Salamat din, kung po kami ng pribileyo, ay panalangin ang aming po mga kapatid sa mga kapatid. Lord, pupuri ka po na, sinataas po namin alam na po, aming inibig, alam na